2 linggo na mula nang masunog ang isang cold storage facility sa Quezon City. Pero hanggang ngayon, inirereklamo pa rin ng mga residente at napapadaan doon ang masangsang na amoy na galing sa pasilidad. Balitang hatid ni James Agustin. January 20 pa nang masunog ang cold storage facility na ito sa FPJ Avenue sa Barangay Del Monte, Quezon City. Mahigit 2 linggo na ang nakalipas. Problemado pa rin ang mga residente dahil hindi pa natatapos ang paghahakot sa mga frozen meat product na nakaimbak sa loob. Masangsang pa rin ang amoy mula sa pasilidad. Amoy patay na daga, ganun na amoy. Ang mga napapadaan sa lugar nagtatakip ng ilong, naglalakad man o nakasakay sa jeep. Pinaka-apektado ang mga residente nakatira malapit sa cold storage facility. Sobrang hirap po kasi araw-araw kumakain ka tapos ganun yung naamoy mo, nakakawalang ganang kumain. Tapos matutulog ka, ganun din maamoy mo. Puyat ka na ganun maamoy mo. Sumasakit na rin ang tiyan, ganun, mga ulo, hindi makatulog sa gabi. Si Ricky na nagtatrabaho sa kalapit na construction site, pinatungan pa ng tuwalya ang suot na face mask. Napakabaho napakabaho. Tuwing umaga. Pag pumapasok kami dito, lahat kami, mga trabahador namin dyan, nagpe-face mask. Ganyan din ang tinitiis ni Nick na 12 oras ang duty sa sari-sari store. Tumumal din daw ang bentahan ng kanyang pansit at siopaw. Hindi ka makakain sa sobrang baho niya. Tapos yung sakit sa ulo. Tapos yung parang alam mo yun, tuwing uwi ka sa barracks mo, nangihina ka. May incident command post ang QC-DRMO sa labas ng cold storage facility. Nauna nang sinabi ng lokal na pamahalaan sa isang pahayag na tinututukan nila ang agarang paghahakot at pagtatapon ng mga debris at nadamay na frozen goods. Sinusubukan pa natin na makuha ang panig ng pamunuan ng cold storage facility. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga bibili po ng bigas ngayon, 55 pesos kada kilo na dapat ang pinakamahal na imported rice na mabibili po ninyo sa Metro Manila. Alinsunod po yan sa utos ng Department of Agriculture. Sumusunod na riyan ang ilang nagtitinda sa Pasig Mega Market. Ang paninda namang lokal na rice doon ay nasa 42 hanggang 64 pesos ang kada kilo. Depende pa rin po yan sa klase. Sa ibang lugar naman sa bansa, ipatutupad ang 55 peso maximum SRP simula sa February 15. Ayon sa DA, target nilang pababain pa ang maximum SRP ng imported na bigas sa hanggang 49 pesos kada kilo sa mga susunod pang linggo. Layon daw ng kagawaran na masawata ang pagsipa ng presyo ng bigas sa lokal na merkado. Ngayon pong mas mura na nga ang bigas sa international market at mas mababa na rin ang taripa sa imported rice. 2.9% pa rin ang inflation o ang bilis ng pagmahal ng mga produkto sa serbisyo sa bansa nito pong January. Ayon sa Philippine Statistics Authority, kapareho niyan ang inflation rate noong December 2024. Pero bahagyang mas mataas kumpara noong January 2024. Sabi pa ng PSA, nakaambag sa inflation ang pagbilis ng pagtaas ng presyo ng kamatis at iba pang gulay, karne at isda, partikular na po ang galunggong. Bumagal naman ang pagmahal ng presyo ng kuryente, tubig at liquefied petroleum gas o LPG. Ayon sa National Economic and Development Authority, ang anilay steady inflation nitong Enero ay positibo raw na indikasyon ng mga pagsisikap ng gobyerno na kontrolin ang presyo ng mga bilihin. Napagkasunduan sa Bicameral Conference Committee na iurong sa October 13 ang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, yan ay para masigurong malinis at payapa ang pagsasagawa ng eleksyon doon. Napagkasunduan din sa BICAM meeting na i-extend muna ang termino ng kasalukuyang miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Hindi naman lumagda sa BICAM report si House Deputy Minority Leader Mujib Hataman na kinatawan ng basilan na bahagi ng BARMM. Anya, kung gusto raw ng kapayapaan, dapat hayaan ang mga taga-Bangsamoro na pumili ng kanilang mga leader sa eleksyon sa Mayo.
Para maging ganap na batas, kailangan munang pagdibayin ng plenaryo ng Senado at Kamara ang BICAM report at mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi naman ni COMELEC Chair George Erwin Garcia, handa sila at naiintindihan daw nila ang intensyon ng panukalang ipagpaliban ang BARMM elections. Kakailanganin daw ng 2.5 bilyong pisong pondo para sa hiwalay na automated BARMM elections. Samantala, ngayon pong Love Month, ingatan po ang inyong sarili mula sa mga love scam. Sa Makati City na aresto ang mahigit 100 nabibiktima daw gamit ang mga larawang gawa ng Artificial Intelligence o AI. Balitang hatid ni John Consulta. Atras. Walang nagamit ng cellphone. Walang hawak ng computer. Di pangkaraniwang opisina ang nabisto ng NBI-NCR sa Makati City nang salakayin ng mga otoridad. Tumambad ang mga script na ginagamit sa panluloko. May mga cellphone na kusang nakikipagpalitan ng mensahe sa pamamagitan ng isang program. Gamit daw dito ay mga SIM card na di-rehistrado. Meron kaming tinitingnan na yung violation ng Anti-Financial Accounts Scamming Act and then of course yung Cybercrime Act. Ang isa sa mga natuklasan ng NBI, ang umano'y scam hub, gumagamit ng Artificial Intelligence o AI. Ang computer at ang camera na to, ini-scan na lamang ang mukha ng kanilang mga nare-recruit na scammer. Ang resulta, meron na silang na-generate gamit ang AI na mukha ng isang babae na siyang ginagamit ngayon ng mga sindikato para ipakausap, ipaharap sa mga video calls sa mga dayuhan sa ibang bansa para kanilang mabiktima. Humarap ako doon, pati yung sarili kong muka na bago na sa AI. Ano yun? Real time na papalitan nila. Talagang majujup nila into believing na tunay sila. 167 na mga Pilipino at 2 Chinese na abala umano sa love scam activities ang inabutan doon ng mga operatiba. Karamihan daw sa mga binibiktima nila, mga dayuhan na nakabase sa Europe at Middle East. Ayon sa aming mga nakausap, magtatatlong taon nang nag-o-operate ang kanilang grupo at 3 dayuhan ang kanilang kota kada araw. Kukunin po namin yung trust tsaka yung relationship ni customer. Kapag na-build na po namin yung trust tsaka yung relationship, doon na po papasok yung tinatawag na investment scam. Sa totoo lang sir, malaki po talaga sahod dito. Hindi po kayang ibigay ng normal na trabaho. Pagdating sa konsensya, wala na po siguro. Pera na lang po iniisip namin. Nagpaalala naman ang NBI na huwag magpagamit sa mga sindikato ng scam hub. Huwag silang masilaw doon sa pangakong malaking pera, lalo lang silang mapapahamak. Kasama ang love scam sa mga inireport sa CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayon sa CICC, umabot sa mahigit 10,000 cybercrime complaints ang kanilang natanggap noong 2024. 3 beses itong mas malaki kumpara sa mga natanggap nilang reklamo noong 2023. Aabot naman sa halos 200 milyong piso ang nawala sa mga biktima. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, muling lumakas ang amihan at apektado po nito ang buong Luzon ayon sa Pag-asa. Naitala ngayong araw ang 14.6 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, 16.3 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 24.1 degrees Celsius dito sa Quezon City. Dahil sa amihan, naglabas ang Pag-asa ng gale warning sa ilang baybayin sa Luzon. Posibleng umabot hanggang mahigit 4 na metro ang taas ng mga alon sa mga dagat ng Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, Isabela, maging ang ilang baybayin sa Aurora. Kaya pinapayuhan ang maliliit na sasakyang pandagat na huwag na munang pumalaot. Bukod sa amihan, patuloy na umiiral ang easterlies sa ibang bahagi ng bansa. Uulanin ang halos buong Mindanao at ilang panig ng Visayas at Northern at Central o Southern Luzon. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila.
Mga kapuso, sinimulan na po ang NCAA Season 100 Beach Volleyball Tournament. Present sa opening ceremony sa Subic Bay Freeport Zone ang mga kupunan ng 10 NCAA schools. Hanggang Biyernes sila maglalaban-laban para malaman kung sino ang papasok sa semifinals at finals sa Sabado. Umaasa po ang Letran Lady Knights ng Women's Division at Perpetual Altas Men's Team ng Men's Division na makuha ang kanilang ikatlong sunod-sunod na championship. Dedepensahan naman ng Emilio Aguinaldo College Juniors Team ang kanilang kampyonato sa Juniors Division. Dumalo sa opening ceremonies si GMA Senior Vice President at Head ng GMA Integrated News Regional TV at Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Pagtitiyak ni NCAA Season 100 Beach Volleyball Chairman Father Vic Calvo, mas magiging exciting ang kompetisyon ngayong taon. Mapapanood po ang live stream ng mga laro sa social media platforms ng GMA Sports at NCAA Philippines.